Yo, what's up guys? On the mix guys. So, ang atong kuan gamit ro Focusrite connect sa teacher ng squad. Gitawag nga iPhone 14 Pro Max 1 terabyte. Oh guys, ang atong kuan karon update no sa tong kuan. Madunggan sa speaker na to left or right ra ang makadungog kay wa man ako na split ang duha ka wa ako na gamit og mixer ba dito sa Focusrite. Ang Focusrite nga 2i2 duha man na siya na left ug right, so kung himuon mo siyang as gitawag na to nga mura siya og speaker or may speaker ka ng basta mas stereo siya kung duha ka buok imong split nimo into left and right kani kay kuan naman ni siya right ra may gamit ta kana dili zero kana sad be lolo okay ni pwede din ni dugay na gito kagamit guys aning itong Focusrite. So inani di ay ang pagkuan gamit sa kuan tungkol sa ganatong kuan madunggan natong audio guys kay namo gyud usahay sa YouTube reklamo sila hindi ano yung audio pangit kaya wala yung maganda namang video nila pero pag hindi maklaro yung audio mo walang manonood yung mag-skip lang sila di ba. Alright, this is Carmos on the Mix Show. Carmos is on my channel, but I'll be using also the Lori Isay channel. So, may mga ano tayo dyan, tulungan tayo dyan guys. Tawag doon. Kung gusto niyo sa mga update dito sa Amerika, buhay Amerika guys, teachers in America. Ako, physical therapist in Philippines. No? Mag-exam pa tayo guys soon guys para PT ng Amerika din, so hopefully makapasa sana tayo guys no so mga exam nila dito guys. So panalangin natin sa Panginoon guys. On the Mix Show, thank you Lord sa mga grasya na ano natin. Ito papadala ko pa to guys, so transcutaneous nerve stimulator, kasi yung kaibigan ko gusto niya magkaroon ng home therapy siya, kailangan niya ganito. Maganda guys, mura lang to dito sa nabili namin. Siguro mga under ano lang to, siguro under 5,000 pesos lang. Pwede na to, pwede na. Okay. Bago sa padala natin yan. So guys, we will be using Lori Isay channel. Ano tayo guys, subscribe kayo guys ha. Kung gusto niyo lang mag-subscribe, update tayo guys. Di ba yung mga style ngayon guys, vlog na lang guys, yung mga parang chika-chika na lang ba, chikahan na lang. So I'll be using my yung sa asawa ko na nagdagyan natin ng video yan kasi monetize na rin. Salamat sa YouTube. Salamat sa mga subscribers ko. 1,300 na yon sa asawa ko din. 1,040 ata. So mag-increase. Wala naman kasi may busy guys. Tagal-tagal na talaga hindi nakapag-upload guys. Kaya yun sabi ng asawa ko, ikaw na lang magamit dyan. Lagyan mo yan ng video dyan. Kaya guys, sana record ba tayo? Tingnan natin ha. Record guys, record pala guys. Ito set up ko kasi guys, pan DJ sana to. Kaso lang, ayaw kong magano ng daming ng copyright sa music. Kaya, gamitin ko din to. Next time siguro guys, tayo ng mga topics ba na siguro first topic natin yung mga paano nagpunta dito, naging teacher, yung asawa ko kasi yung nagpunta dito. Tapos pumunta kami ng anak ko, isa anak ko. Tapos nagkaanak kami isa dito sa Amerika. So update lang muna sa sa mga anong ginawa ng asawa ko, teachers. Sa Pinas, yung studente niya may na kanya na invite na ito agency, dati agency yan kasi ngayon na-close na yung agency nila. So mag-top lang ng mga agency dyan na hiring J1 visa guys. So yung uso dati J1 visa yun 2019 before pandemic. Kaya yan guys, yun nag-apply ang asawa ko guys. Kuha naman siya ng school dito. Bali yung agency magbayad ka doon guys ng ng
monthly din sa sahod mo, babayad mo doon mga 2 years, siguro 3 years ka magbayad doon ng ilang dollars ba yun? Hindi ako sure, $300 ba yun per month? Kasi sila yung magkasikaso na papunta dito sa mga visa sponsor, mayroon din visa sponsor eh, tsaka agency. Sila nang bahala paano yung mga gawin mo, anong gawin mo para papunta dito, no? Ano ba lang ka ng pera. So guys, hindi basta-basta guys, kasi nag-loan kami doon, yung asawa ko nag-loan siya doon sa Pinas eh. Kaya ngayon sa awa ng Diyos na bayaran naman niya, pero yun nga, pag mag-ano ka guys, gusto mo talagang mag-abroad guys, ano ka, mag-loan, bayaran mo talaga yung loan kasi may interest yan sa bangko. Kaya yun, bihira lang siguro magpunta dito na walang loan eh. Siguro I think out of 100 siguro mga 90% nag-loan yan sila sa Pinas. Tapos dahan-dahan nila, babayaran nila. Tagalog tayo guys kasi maraming nanonood din Tagalog Bisaya din eh. Kasi may nag-comment yun dati, mag-ano naman kayo guys, mag-Tagalog, diba? May nag-comment dun ba na Tagalog, gusto niya manood, kaso di niya naintindihan mga na Bisaya eh. Kaya Tagalog, Bisaya, English na lang tayo guys. Kaya yun, ito gamitin ko to sa Lori Isay channel to guys. Ilang minuto lang to guys. Yun, nagano siya punta dito, then 3 years yun ang visa, tapos yung school niya, the elementary siya, nagturo siya ng SPED. Tapos, SPED ba yun? Basta nagturo siya ng pre-K tapos SPED kasi may pre-K ano siya guys. Dapat guys, before kayo magpunta dito, sa experience na asawa ko dito, kompleto na kayo guys, meron na kayong masteral kasi doon bebasihan yung yung sahod nyo eh. Meron na kayong at least may PhD kayo, ba yung ganyan ba. Pero kung kasi maganda kasi dyan sa Pinas dyan mag-aral kasi mura lang. Pag dito muna tapusin yung mga masteral mo, PhD, mahal dito guys eh. Mahal. Katapos nyo lahat, mag-experience kayo ng kahit 1 year lang siguro experience sa 2 years, pwede na yun, apply na kayo agad dito. Siguro masteral, pwede may masteral kayo guys, natapusin yung masteral nyo kasi dyan mag-masteral ka, increase yung sweldo mo dito, bayaran nila guys yung mga credentials mo. At saka the more experience din dito, bayaran din nila, mataas yung experience mo, taas din sahod. Yun ang kasi nakatrabaho din ako guys as teacher dyan sa school nila. Level 1 binigay, level 2 sana ako pero yung sahod ko naging parang malapit na mag level 2, in-adjust nila ba. So, instead of level 1, kasi may masteral units ako na kinuha dati. So, ginawa nilang level 1.8. Kasi kung taas yung experience ko siguro ng teaching, 5 years, baka ma-level 2 ako agad. Yun ang sabi ng HR. So, yun, kung may experience ka na 5 years to 10 years, pwede, maganda na yun guys. Tsaka yun guys, pasensya sa ko dito area ko. Sana kayo guys, subscribe. Subscribe. May mga effects ako dito guys, gamitin ko to next time na dami mga effects dito kasi. Tagal na akong di nakapag sayang, sabi ko sayang yung kay monetize na kasi dati monetize na kami guys, kaso ako sa akin na kasi pag hindi ka mag-upload more videos guys, kunin yung monetize mo. Babalik ka sa back to basic ka, kunin yung monetize, hindi ka na monetize. Magagalit si YouTube guys, YT, magagalit siya. Kaya nga, dapat kung may ka, tuloy mo na yung YouTube mo kasi sabi nila this is business. So, mag-vlog ka na lang mga 10 minutes or 8 minutes guys. At tapos araw-araw. Kasi ako tinamad na ako guys eh. Pero itong sa asawa ko, monetize ito guys. Sana manood kayo guys. Mga update guys ha. Yun guys, so after 3 years lang yung G1 eh. So mag-i-extend ka ng mo, employer mo sa school mo. Yan, ng 2 years. Kaya 5 years, uwi na naman. Tapos apply na naman again ng G1, teacher. Hiring dito guys, dami guys. Lahat-lahat siguro, English, Math, PE. Nakapagturo ako ng history guys, social study, science, at saka nag-substitute teacher din ako guys. So, nagturo din ako ng ELD, English. So, yun guys.
Yung sahod ko, pandagdag lang sa ano, asawa ko. Yung asawa ko yung talaga yung main ano dyan. Kasi sakto naman yung experience niya, ganun. Awa ng Diyos, no? Kaya nga guys, ito, yan ang update guys. So before kayo magpunta dito, dapat kompleto na yung ano yung mga masteral units, ano ba, masteral full, masteral, o kung PhD kayo guys, grabe guys, ang laki ng sahod guys, pag PhD ka dito guys, siguro mga abot ng 100,000 guys. Sa ibang state abot yan siguro ng 80 to $90,000 guys. Di ba? Sa pag-aaral mo, pag ano ka, kugi ka sa pag-aaral guys, babayaran yan ng Amerika. Kung ano ang inabot mo na school, yung pinag-aralan mo ba, bayaran din dito. Yan, mataas yung sahod mo. Pag wala kang ano, kunti lang yung pinag-aralan mo, yun nga lang, ano ka lang, level, ano ka lang. Yung iba nga dyan, ano lang, standard trabaho lang, basta mabuhay lang sa Amerika, pero need nila dito guys, mga teachers, mga medical, ano, special, mga medical professionals, mga nurses, grabe ang nurses dito guys, hiring pa rin sila. Yun ko kung anong dito sa lugar namin guys, sa New Mexico guys, ano lang, sakto lang, average lang yung sahod nila, pero para sa kanila malaki na yun guys. Yan, malaki na yun sa kanila. Yung, siguro average dito $32 entry level ha. Tapos ano pa? Yung iba guys, pag ma-experyensyado ka ng nurse dyan, siguro mga abot yan 40 o 50. Yan. Pag 10 years, nakita ko kasi sa Google guys, sabi ni Google doon, 2021 yata yun, 2020. Tapos pag 10 years up ka na guys, na experience sa mong being a nurse, being a physical therapist or radiologic technologist, speech therapist, occupational therapist, ano ba? Yung average mo dyan guys, the whole year, kasi whole year yung ano dyan sahuran yan, tapos hatiin yan by monthly. Abot ka na ng siguro 90,000 guys per year. More or less more or less, or 89 or 88 plus. Deductionan pa yan ng tax guys. Ang laki ng tax dito guys. Kaya nga yung iba, buhay-buhay na lang guys, no? Buhay-buhay. Kasi itong lugar ng Amerika, tax country to guys ano mo, kahit na kunting galaw mo lang dyan, no? Kunting galaw may bayad, kunting ano, may tax. Grabe guys, ang tax dito guys. So, bawi naman kasi nga pag na-experience namin yung nagbiyahe kami guys, biyahe kami. Nawala kami sa GPS sa ano namin, map. Pero okay naman guys kasi makita namin, okay naman yung ano, mga daanan guys. So yung mga tax natin binabaya doon pumunta sa mga road. Dami kasi mga shortcut na road guys. So hindi ka, ayaw mong dumaan sa may ano, malaking highway dyan na interstate. Pwede ka dito mag side street or mag ano ka, back road. Pwede kasi daming daanan guys, kahit mga maliit na daan dyan, sementado, di ba? So doon ano yung Amerika. Tapos yung mga highway nila dito guys, walang ano, ang tawag doon, walang mga masyadong mga poste ba. So dilim-dilim, dapat maganda talaga yung ano mo. Maganda yung ano ng kotse mo, ilaw. Tapos yung kotse pala dito guys, dapat meron ka talagang kotse, marunong ka mag-drive guys. So kuha na kayo ng lisensya dyan sa bahay, sa ano nyo, driving license. Kasi ano yan, necessity siya ba dito sa Amerika. Walang taxi masyado dito guys, Uber ka dyan, ang tagal dumating, 20 minutes pa bago dumating. So kung nabook mo yan, so kailangan ka mag-drive guys dito. Yung kotse dito guys, parang sapatos no, araw-araw mong gamitin, no? Hindi pwedeng wala kang kotse dito. Kotse, mga SUV, pick up. Kami guys, dito kami sa may bukid guys. So, SUV kami 4-wheel drive, all-wheel drive kasi may snow guys. Pero doon kasi area na walang snow, pwede na kayo hindi mag all-wheel drive, pwede rin ako mag-kotse na lang. Kasi yung kotse kasi guys, may ibang kotse na mura talaga yung ano mo, makasave ka sa gasoline ba. Excuse me. Mga gasoline. So, pag gusto mo araw-araw daily driving ka, kunin mo yung ano, yung tawag na kotse na, kasi ibang kotse kasi guys, yung makina, di ba, maliit lang konsumo ng gasolina. Yung gasolina pala ngayon guys, update to $0.8, no? $0.8 ngayon ang gasolina. Tapos ano siya guys,
per gallon yun guys, no. Usually sa ano namin, compact SUV gamit namin, ano, 30, abot ng $36 guys pag ano, 35, sometimes ganyan, 29, 30. Full tank kasi ako magbiyahe kasi, kailangan ko talaga, gusto ko mag full tank kasi ayaw ko na mag isip-isip pa na wala natin gasolina, magda-drive ka pa, di ba? Busy-busy, hinto ka pa dyan sa may ano, highway. Tapos, ang takbo dito guys, 70 miles per hour lang talaga yung speed limit dito. Kadalasan ng usual, kung highway ka, USA highway, 70. Pag interstate, abot yan 75 guys. And they're very strict in about traffic rules guys here in the US. Habulin ka talaga nila kahit mayaman ka pa. Kahit ang kotse mo dyan guys, ano, sira or kotse mo sirain o bulok or high-end yung kotse mo basta nagka-violation ka na speed limit, speeding ka, ayan. Ano ka habulin ka, titikitan ka talaga, bayad ka dyan $100 guys pag ano ka, pag ano ka sa, hindi ka mabait sa mga enforcer, traffic enforcer, habulin ka guys. Tapos magtikitan ka ng ano dyan, mga, kasi kung ano ka, yung arrogant driver ka na, titikitan ka ng $200 dyan. Tsaka baka hindi na ka na ma-renew yung driver's license mo. Yung renewal ng driver's license dito guys, no, depende yan sa ano, per state. Yung iba magbigay ng, bayad ka ng malaki, bigyan ka ng 5 years. Bayad ka ng malaki, bigyan ka ng 10 years. Usually every year dito guys, every year mag renewal of driving license. Ano pa bang update dito guys? So yun. So nagturo ako guys, nakaturo ako ng almost 3 years siguro. 2 years teaching and then 1 year mahigit yung ano, substitute teacher. Maganda na substitute teacher guys, no? Siguro pag ma-license ka talaga, kasi yung license ko na science at saka PE guys, na-expire na ba? So gusto nila na binigyan nila ako ng 2 years. Gusto nila mag-take talaga ako ng board exam sa nursing board exam ng teaching license at saka PE license. So iba dito guys, kung gusto ka magturo, mag-board exam ka ng ano, per subject. Pero kung gusto mo talaga na science teacher ka, mayroon ding exam ng isang buong science teacher ka na, hindi science teacher, isang buong level. Like for example, 7th grade to 12, K-12 ba? 7 to K-12, teacher ka. Yan yung ano mo, license mo. Mag-exam ka ng ganun. Pero kung gusto ko mga individual subject, pwede rin mag-exam ka. License din yun. Yan ang style dito guys sa Amerika guys. Kung sanay ka talaga mag-ano ng mga bata, no, yung anong bata, classroom management, pwede yan guys dito guys. Ako kasi medyo ilang pa ako sa classroom management, yung mga ganyan, no? Hindi pa ako marunong guys at wala tayong, kailangan talaga may ano ka dyan, patience guys, na patience, haba yung pasensya mo dyan sa magturo ka, especially middle school guys, kasi grabe, ganyan. High school, medyo okay naman yung high school, okay, behave naman sila. Kailangan ganun may system yung classroom mo. Alright. Tingnan natin yung ano. Habain natin ito baka may diyan na shout out sa lahat ng mga followers natin sa subscribers pala natin sa Lori Isay at saka sa Carmors TV mo na guys niya. Carmors na nakaroon guys. Sus ang akong kuan guys nga 4,000 watch hours guys, gihimo na 700 guys kay wa may upload. So dapat mag-upload ka lang araw-araw siguro. Yung iba araw-araw, isang video araw-araw. Yung iba naman every Saturday mag-upload sila ng 3 videos na tig 10 minutes. So yung uso ngayon guys, shout out natin si ano guys, si Shalak si ano guys, shout out natin si Nurse Kan. Nurse kasi nanonood kami diyan, yung asawa ko nanonood kami kay Nurse Kan. Shout out kayo kay Nurse Kan ha. I-subscribe din yan guys sa Nurse Kan. Bago lang siya guys dito, siguro mga 1 year lang siya dito as a nurse from Saudi Arabia yata siya. So, sinishare yung mga experience siya dito. Nagtrabaho siya saan ba siya, nurse? Parang ER nurse yata siya sa Ohio. Tapos ngayon kaka-transfer lang niya sa Texas. So sabi niya iba din yung doon, nape-pressure din siya sa Texas, pero yun yung experience. Hindi kasi dito guys medyo din dito dapat ka talagang strong ka dito guys, yung emotional, mental, mo. Kasi mahirap dito, especially ka mag-isa guys, ka guys, ma-depress ka talaga kasi
trabaho, gising umaga, trabaho, gising naman umaga, trabaho, kain. Yun lang. Iwan ko kung ilang days yung ano nila, break ng kung mag-leave sila, paid time off, yung PTO. Sa ibang mga ano, meron silang mga, iwan ko kung may 1 year ba silang paid time off. Yung iba dyan, 15 days time off lang eh. Yung iba din, 30 day, siguro 20 days time off. Yung PTO mo guys, gamitin mo yan, mag-ano ka, break, ganun. Naubos na yan, wala ka ng time, deduction na sa ano mo. So, paid time off, meaning pag mag-absent ka, mag-leave, may sahod ka pa rin, di ba? So, yun guys. So, ano pa ba, mga update? Yung physical therapy exam guys ngayon, sabi nila, yung iba, mahirap na daw. Ngayon guys, ano sila ngayon? Binaba na rin eh, kinuha na lang yung 50 items. So, 250, ngayon 200 na lang. So, yung passing ng 200, 180, something ganun. O 16. Hindi ako nakapag-update guys. So, magti-take pa tayo ng exam guys kasi naano din tayo last time, di ba? Kailangan natin. Pero pwede naman guys yung physical therapy assistant guys kung credentialing nyo FCCPT type 1, pwede kayo mag-take. Kasi ilagay lang sa FCCPT what exam you want to take. Click nyo PTA tapos may evaluation doon na yes or no. So mag-select ka ng state, i-click mo doon sa FSPPT .org. I-click mo kunwari, take mo wag ng California guys kasi ano yan eh, masyadong ano diyan yung stricto sila. For example, Connecticut, click mo yes PTA. Kasi kadalasan ng mga PT guys na may credentialing na type 1, pwede silang mag-take ng physical therapist assistant. Physical therapist assistant lagi. Sana pala rin tayo guys na magdasal tayo, padasal niyo ako guys. So ano pa ba mga chika natin yan? Hopefully, pwede naman PE. Yun ang nga naka-advantage guys kapag meron kang diploma, graduate ka ng ganito something. Ano ka guys? Maano ka, pwede ka makatrabaho kahit saan. Nagtrabaho nga ako sa ano guys eh. Dito, lapit lang sa amin yung mining, or surface mining lang siya guys. Na ano, yung mga lupa ba, na karga-karga mo tapos nag-forklift din ako guys, operator. Drive ako ng mga siguro mahigit 1 month. Kasi yung mga alikabok kaya guys, nag-stop ako kasi grabe alikabok ba. Ayun, hindi ako makahinga. Meron naman kaming mask dyan guys, kaso grabe, alikabok. Alright, hanggang ano lang ngayon guys, bukas na naman guys ako. Shout out sa inyo lahat. Salamat, God bless everyone guys. Ano lang patayon na tayo sa buhay-buhay natin guys. Buhay Amerika ng New Mexico. On the mix, don't forget to like and subscribe. Nori Isay and Carmors. Yeah!